Hello, good morning sa inyong lahat. Bago lahat, bati muna tayo ng mga magpapabati. Unahin ko sino ba magpapabati sa akin? Ito, Korean yung name eh. Sabi ni ma'am, Sir, magandang hapon, pabati po kay Ninya Bell. Birthday niya po sa August 21. Happy birthday, Ninya Bell. Ngayon yun, happy birthday, Ninya Bell. At sa anak niya daw na si Seo Yenwoo. Up ang pronunciation. So you know. So you know. Alam mo na ang pangalan, so you know. So you know, happy birthday, anak ang name niya si Ma'am Nika. No? First birthday nung ni So You Know, August 22. Happy birthday! Lagi po ako nanonood sa video po here sa Korea. Tawagin nyo na lang po akong Nika. Si Ma'am Nika ng Korea. Taga dyan din si Sir GC sa Korea. Shoutout din sa'yo, Sir GC. Sino pa ba? Uh, Sino pa ba ang magpapabati? Ito, si Sir Cleophas June. Sabing gano'n ni Sir Cleophas June, Sir Bungo, good morning. Pabati po sa anak ko. Birthday din ngayon. Happy birthday, Jan Basti from Germany. Happy birthday, Jan Basti from Germany. Sabi ni Papa mo na si Sir Cleophas June. Nakaabot akong Germany ah. Sino pa ba? Si Ma'am Maricar de la Cruz din. Shout out si Ma'am Maricar de la Cruz. Anyway, wala na, no? Wala na, ha? Baka may nakalimutan pa ba ako? Exciting ng konti yung pag-uusapan natin ngayon. May nagkwento kasi sa akin na dating client ni Sir J. Costura. Ito ay 2021 pa. Ito yung proof, no? Piniem niya yung admin ni Sir J. Costura, si Ma'am Abby Salvador. Ayan, oh. Okay na, ha? Kahit i-post nyo yun, hindi nyo makita ang pangalan ni Ma'am. Binibigyan ko lang kayo ng proof na totoong, client to ni Sir J. Costura. Ayan pa nga resibo, oh. Oh. Point. Pero yung admin ni Sir J. Costura, si Ma'am Abby Salvador pa. So, gusto ko pag-usapan natin yung paulit-ulit ko sinasabi. Ano ba yung lecheng cold reading na yan? Sorry, kailangan ulit-ulitin ko to. Para every time na makakapanood kayo ng mga manghuhula or kung sino man na nagre-reading, may presence of mind na kayo na hindi kayo basta-basta bibilib, no? Yung cold reading. Kahit ako din naman, pagka halimbawa na overwhelm ako, no? Tapos, tumatama yung hula. Tumatama yung hula, umaano ako, na-excite ako. Hindi ko na namamalay na naku-cold reading ako. 'Di ba? Lahat tayo kailangan maging aware dito kasi hindi lang naman sa field ng manghuhula applicable to eh. So, ito yung nag-gather kong info, no? Ang cold reading, to. Sandali lang i-minimize ko na. Inano ko lang para hindi nyo makita si ma'am na magkukwento mamaya eh. So, ito yung, cold reading. Ang cold reading ay isang set ng psychological techniques used to gather details about persons without prior knowledge. 'Di ba? Ito yung madalas ko sinasabi pag cold reading. Hindi mo talaga alam na kinukunan ka ng knowledge niyan. Practitioners use observation. 'Di ba? Observation. High probability guesses. Yung guess, yung yung pagtansya niya, malakas ang possibility. For example, ganito, no? Kapag ka ang hinuhulaan mo ay medyo lola na ang itsura, mataas ang probability, bagamat hindi ka sure, no? Mataas ang probability nun na yun ay may apo na. 'Di ba? Pwede naman kasing wala, 'di ba? Pero bibihira 'yun. Sa ganung edad, bihira kasi maging matandang dalaga eh.
let's say 70, no? Lalo na pag nakikita mo pa by observation na may wedding ring pa siyang suot. So malamang nagkaaroon ng asawa yon, tapos may anak yon, 'di ba? Kaya pwede mo siyang hulaan na nakikita ko dito, mahal na mahal ka ng mga anak mo. Kahit na hindi niya na-mention na may anak siya, kasi sa edad niya, nahulaan mo talaga, as in hula talaga. Or halimbawa, nag-obserba ka, nakita mo ang dami niyang suot na alahas na ginto. 'Di ba? High probability na yung hinuhulaan mo ay mapera or may negosyo. Or ang lagi niya mapapansin diyan, lagi niya sinasabihin, nakikita ko dito mabilis sa iyo ang pera. Lagi yan, naobserbahan ko. Alam niyo bang avid viewer din ako ni Sir J. Costura, kaya nakakapa ko na yung mga style. Practitioners use observation, high probability guesses, and vague statement to make sure believe the to make subject, and vague statement. When you say vague, yung hindi masyadong klaro. Vague. For example, maaari, pwede siyang makulong, or pwede siyang yumaman. Hindi niya dinidiretso, kadalasan ganyan. Vague statements to make subjects believe the reader has special insights or psychic powers. 'Di ba? Paano daw nagwo-work ang cold reading, no? Due to observation, yung minention natin kanina. The reader notes clues like clothing. Ito yung sinasabi ko every time na nagde-debunk ako. Yung pananamit niya, pwede. Age, yung accent, jewelry, and body language. For example, ganito, no? Sa pananamit niya, kung ang nakikita mong damit niya ay mga high-end, for example, ano ba mga high-end na damit? Wala kasi akong alam dyan, eh. Let's say, Lacoste. Nakikita mo, no? Lacoste. Tapos, naka-ano pa siya, yung jewelry daw, naka-Rolex pa siya. Siyempre, pagkausap mo yon, alam mo agad na bigatin tong taon to. 'Di ba? Sa accent naman, pwede mo siyang mahuli din. 'Di ba? Ang mga Bisaya may accent din. For example, no, ang kausap mo nagpapahula sa iyo Bisaya. Pwede mong isama sa hula niya yung probinsya ng pinanggalingan niya. Nakikita ko dito bandang bandang Aklan ka siguro. Or Bisaya bang Aklan? Baka mali ako. Tama ba ako? Magkaiba ba Ilonggo at whatever, no? Basta sasabihin mo pag ganun yung... Sa aming mga Mindoreño, may kami eh. May punto kami eh. Yung parang kay Sir Alex Pabella. Yung lagi may ay. Hindi naman ay. Yan ay, ay. Ganun ang mga Mindoreño, tama ba ako? Yung mga Mindoreño dyan. Yun ay, hindi naman ay. Diba? Tapos ang mga Batanggenyo, alam mo eh. Dun pa lang, sa accent pa lang, pwede mo na siyang ma-size up doon. Pwede ka mag-mention ng lugar na malapit. Mga Kapampangan, paano ang accent ng Kapampangan? Walang H ang mga Kapampangan. Tatay ko walang H eh. 'Di ba? Walang H ang, kaya halata mo agad na Kapampangan ito. Pag walang H. Yan. Diyan nakakapa ng it doesn't need to be, napapa-English tuloy ako Hindi talaga lugi ko lang. Baka sablay ako sa grammar. Hindi na kailangan na na malaman mo direkta. Diyan pa lang, pati sa mga body language din, no? For example, ang body language niya, pwede mo rin pag-aralan eh. Pagka nakaganyan lagi, siya, parang medyo secretive siya, nagtatago siya ng sikreto. Well, something like that, no? Whatever. Tapos pagka yung kuyakoy siya ng kuyakoy ng paa, pwedeng tense siya. Diyan yung mo malalaman.
sa mga observations. Diyan nakakakuha ng ng information. Hindi lang basta kunwari nasabi ko no, nabasa kasi yung FB page mo eh. FB page na lang lagi ang kukunan niya ng information. 'Di ba? Maraming iba. Hindi lang malawak ang pagko-cold reading mga kababayan ko. Ito din tinatawag ko yung Barnum statement or yung Barnum effect. Ito yung broad flattering statements na ginagamit nila para maramdaman nung client niya na personal yung sinasabi niya pero hindi mo alam nag-a-apply sa lahat ng tao. Yung for example, no, ang sabi ng baraha dito, meron kang gustong ma-achieve sa buhay mo na hanggang ngayon pangarap mo pa rin. Sino ba ang tao na walang ganun? Ako, gusto ko ma-achieve, makabili ako ng, let's say, Ferrari. 'Di ba? Or Lamborghini. 'Di ba? May mga pangarap kasi tayo na ma-achieve eh. O yung iba, gusto nyo magkaroon ng iPhone na pinag-iipunan nyo. 'Di ba? Kaya napaka broad yun. Pero pag sa'yo binasa yan, meron kang gustong makuha na isang bagay eh. Na pinagsisikapan mo talaga. Na noon mo pa ito gustong makamtan. Siyempre, feeling mo naman personal sa'yo yon. Iba-ibang interpretasyon. Hindi niya naman sinabi kung ano yung specific na yun eh. Parang yung sinabi kay Sir MG, no? Sabi gano'n ni Sir J. Costura na meron kang, panoorin niyo yung hula kay Sir MG. Meron ka ditong investment na gusto mong may bumalik sa'yo. Sabi, parang gano'n, no? Nag-invest ka sa isang bagay na gusto mong may balik sa'yo. Something like that, no? Yung sinabi niya. Sino ba naman ang may ayaw na mag-i-invest na walang babalik? Or sino bang ayaw na, na may balik yung investment nila? Generic yun. Pero syempre, dahil experience yun ng, na nagpapahula, may isip niya na personal sa kanya yon. Hindi niya alam na generic yung statement na yon. Na nakikita ko dito, alam mo, grabe ang pagmamahal mo sa mga magulang mo. O sa mga kapatid mo. Grabe ang pagmamahal mo. Natural, magulang mo yun. Alam, hindi mo mahal yun. Maliban na lang kung walang hiyakang anak. 'Di ba? Mababa ang chance na magpapahula ang isang walang hiyang anak. Kahit minsan may tampo, mahal mo pa rin ang magulang mo. I'm so sure. 'Di ba? Yung phishing and feedback naman na to, madalas din natin makita 'yan. Yung reader magbibitaw yan ng isang statement, no? At titingnan niya kung magre-react yung hinuhulaan niya. Pag nakita niya nag-react yung hinuhulaan niya ng positive, doon niya natitirahin yan. Panoorin niyo uli yung ako diyan meron akong ginawang reaction video tungkol nireact ko uli yung panghuhula kay Sir MG. Hindi ko alam kung by this time na i-upload ko na or mamayang gabi pa. Pero kung mapapanood niyo yun, kitang-kita yung phishing doon. Yung may sasabihin siya, tapos magpo-post siya, biglang sasabihin ni Sir MG, ang galing mo talaga, Miss J, alam na alam mo talaga. Then, uncontrollably, magkikwento na si Sir MG ng information. Nangyayari yun sa lahat ng client. At hindi mo naman mapipigilan yun pag ginanon ka, lalo na kung halimbawa, nasa session kayo, no? Kapag nakapa talaga yung yung tama, hindi mo mapipigilan mag-react yun eh. 'Di ba? Kahit ako din, let's say, panoorin nyo din yung hinulaan ako ni Sir Ed Kaluwag. Pero hindi ko sinasabi na kayo pa rin, no? Ayokong magbuhat ng sariling bangko. Pero ganun din ang nangyari sa akin eh. Nung nakapa ni Sir Ed Kaluwag yung tungkol sa nanay ko, nag-react din ako eh.
In on the spot ko nga si Sir Ed Calawag nun, sabi kong ganun, tinitingnan mo ba Sir Ed yung Facebook ko? Nung time na yun kasi, kakakilala pa lang namin sa isa't isa. Kakakilala pa lang namin, hindi pa kami, pwede rin, sa bagay, ang private na, na FB page, wala nakakaalam eh. Kung talagang, yung mga matatandang kaibigan ko lang talaga, tsaka, mga kamag-anak ko lang talaga nakakaalam. Well, who knows, di ba? Pwede nyo i-debunk yun, yung reading ko kay Sir Ed. Walang problema. At ito, yung palaging kuliling-kulili na antenga nyo sa akin, yung confirmation bias. Yan. Madalas ito. Ang confirmation bias, yung ang naaalala mo lang dito, yung mga hits lang. Pero, makakalimutan mo na yung mga hindi tumama. Kadalasan yan, naalala niyo yung Runaway Bride? Runaway Bride na nakita sa Pangasinan. Nag-uumapaw ang confirmation bias doon ng mga fans ni Sir Jay Costura. Alam niyo kung bakit? Ang dami siya sinabi doon eh. Sabing gano'n ni Sir Jay Costura, nakikita ko na parang may nakikita ako. Hindi niya naman sinabi na nandun. Pero sinabi niya, parang may nakikita ako, Pangasinan to Baguio. Parang ganun. Hindi niya naman sinabi, direkta, na nasa Pangasinan yung Runaway Bride. Dahil kung nahulaan niya na nasa Pangasinan talaga yung Runaway Bride, ura-urada, sinabi niya na sa pulis yun. Pero hindi, siya dun nag-spray siya, shotgunning ang tawag dun parang may nakita ko Pangasinan, at meron daw tumutulong na babae daw. dun sa Runaway Bride. May tumutulong daw na babae. Now, nung nakita na yung babae, sakto Pangasinan nga. Nagdiwang yung mga supporter ni Sir Jay Costura. Pangasinan daw eh. Pero nakalimutan na nila na sinabi ni Sir Jay Costura, Pangasinan to Baguio. So yung Baguio, hindi nyo na maalala yun. Kasi hindi tumama yun eh. Yung may tumutulong na babae na sinabi niya, hindi nyo na maalala yun kasi hindi naman connected eh. Marami pa siya sinabi doon na bagay. Sige nga, ko yun. I-re-upload ko if may time. Yung ganun. Next, ito naman, yung common techniques ng ng cold reading. May tinatawag tayo rainbow ruse. 'Di ba? Sabing ganun dito, a statement that assigns two opposite traits at once. Ayan, ito to, kadalasan to. Ayan. Ito ganito 'yan, yung for example, usually nakikita ko naman, sabi ng baraha, kalmado ka pero masama kang magalit. Kontrahan, 'di ba? Para alin man dun sa dalawa pwedeng tumama. 50-50. Nakikita ko, tahimik ka naman tao eh. Pero pag nagkaroon ka ng kaibigan, sobrang daldal mo na. Yung mga ganon, yun ang tinatawag na rainbow ruse. Ruse sa iba o ruse whatever, Ito yung nakalagay dito eh. You are usually calm but sometimes you lose your temper, di ba? Kalmado ka naman tao, kaya lang pag nagalit ka, masama talaga. Siyempre, hindi mo, dahil ang dalawa lang naman pwede mo maging ugali mo dun, di ba? Pasensyoso ka, pasensyoso ka naman, pero grabe ka mapikon. Di ba? So, alin man doon mag-fit, parang yun eh, wala kang kawala doon. At ito yung madalas na napapansin ko, yung shotgunning. Na-mention ko ito madalas, yung shotgunning na yan. Firing of a rapid stream of broad generic statement to see what the subject latches onto. Yung ang dami mo sasabihin. Katulad nung yung dinebunk natin, yung hinati. 'Di ba? Ang dami niya sinabi doon, merong kasama yung lalaki, may nakaputi siyang nakita, may nakamaong siyang nakita, may tampo sa magulang, bla 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 bla. 'Di ba? Ang dami niya sinabi.
At the end of the day, walang tumama doon. Ang tumama lang doon yung may suicidal thoughts na hindi pa naman talaga direktang nahulaan na nag-suicide yung bata. Suicidal thoughts lang yung sinabi niya. Sabay babanat siya na anong pakiramdam niyo nung nalaman ko. Come on. Ito, common itong shotgunning na to. Katulad dito ng magdadakot ka ng putik na sobrang dami. Sabay ibabato mo sa pader. Siyempre, pag binato mo, may didikit talaga dun. Yun yung mga tamang hula na, ito naman, isa pang technique, yung flattery. Yung nag-o-offer lagi ng positive, complementary observations that make the subjects eager to agree. Yung magbibigay siya ng mga positive remarks, no? Nakikita ko dito sa baraha, ang sipag-sipag mo, mapagmahal ka sa kapwa mo. Siyempre, positive yun, di ba? Lalo kang gaganahang makinig nun. Sa mga ganon. So, yun yung mga techniques, no? Sino daw ang gumagamit ng mga cold reading? Sinong gumagamit ng cold reading? Sino-sino? Number 1, yung psychics and mediums. Yan. To fake a connection with the spirit world or supernatural gifts. Diba? Obviously, yun na yung pinag-uusapan natin. Yan, yung mga mentalist na yan at mga magician. Anyway, itong mga mentalist kasi na ito, tsaka yung magicians na yan, hindi naman hindi naman, kung akong tatanong, hindi naman masama dahil ito ay form ito ng entertainment. Maliban na lang kung yung kay Nomer Mind Master, yung kay Nomer Mind Master kasi, pinalalabas niya, natotoo yung powers niya, na hindi naman. Ilang beses ko na na-debunk ito si Nomer Mind Master eh. Yung mga mentalist at magician na yan, wala namang problema dyan dahil entertainment ito eh. Yang ganyan eh. So wala masama dyan. Ang lang kasi itong mga psychics and mediums, kasi parang pinaglalaroan nila yung damdamin ng mga tao. Then ito, gumagamit nito mga salespeople din. Yan, pwede mong magamit yun sa for example, sa tindahan, madalas namin tinuturo yan eh. Yung may tinatawag na cross-merchandising sa mga sales people. For example, nakita mo si customer na nag-aano ng spaghetti sauce. Sa supermarket ka nagtatrabaho, nakita mo tumitingin siya sa spaghetti sauce. Yun ang bibilhin niya. Pwede mo siyang suggesta na, ma'am, if ever na wala pa, na cold reading mo siya eh. Nakita mo na siya ng spaghetti sauce eh. Pwede mo siya sabihin, ma'am, if ever na maghahanap kayo ng pasta, nasa kabilang aisle po ha. Ay, ang galing mo naman. Buti na lang nandito ka, hindi tatanong ko nga sana. Kasi bumibili ka ng spaghetti sauce eh. Malamang kailangan mo din ng pasta. I-inform mo lang, ma'am, yung pasta namin nasa kabila, uunahan mo na. Or halimbawa, nakita mo siya na bumili ng palaman, or bumili siya ng loaf bread, yung gardenia. Sasabihin mo, ma'am, baka gusto nyo, naka-buy one, take one din yung mga, namin, cheese whiz. Diba? Ay, sige. Kasi nga, nakita mo may dala-dala siyang tinapay. Doon nagagamit yung cold reading. Then ito, yung mga con artist din. To quickly build artificial trust. Yan, si Tito Norms, kadalasan. Pag naka-build sila ng trust at yung rapport importante yun eh. Pagdating sa mga con artist pag napalagay na yung kalooban mo, madali ka nang dalihin yun. Kaya ito, basic ito mga men, itong mga napag-usapan natin. Now, dako tayo ngayon doon sa, kaya nyo pa ba? Doon sa kwento ni ma'am, na kwento ni ma'am na naging client ni Sir Jay Costura. Alam na natin lahat ng kung paano nagwo-work ang cold reading. So ito yon.
Sabing ganun ni ma'am, no? Ah, ito may sinesend sa akin screenshot eh. Ang nangyayari, bayad pala daw muna. Then, sasabihan ka na willing to wait po ba? Willing to wait. Kasi nga, hindi agad-agad may schedule kasi ang dami nila nun eh. Ililista ka pa lang muna. Re-readingan ka daw kung kailan lang gusto. Kung kailan lang mag-o-open yung ano. Walang definitive na date. Yung for example, no, magpapareading ka. Tapos, magbabayad ka muna. Pag nagbayad ka daw, sasabihin ka, willing to wait. 'Di ba? Tapos tinanong niya, gaano katagal po ang waiting? Hindi daw masabi. Pero nakalista, to be fair naman, nakalista naman kayo nun. Kung kailan lang magkakaroon ng mood na basahan, saka ka lang kukontakin. So, ayan po yung convo ko ng 2021 sa admin niya. Ang name ng admin si Ma'am Abby Salvador. No? Akala ko talaga totoo, baka na-chamba lang talaga na nakita FB ko. Highs. Sabi ni Ma'am. Tapos, to be fair naman, ang unang sinabi niya sa akin, hello sir, Bungo TV, magandang araw. Just a piece of, ba tawag doon from me? Sabi niya ganon. About kay Jay Costura, pakiramdam ko, may ability siya dati. To be fair naman, yung mga nagiging client niya, naniniwala naman talaga na may ability talaga siya. 'Di ba? Yun ang sinabi sa akin ni Ma'am. Marami na siya sinabi dito na hindi ko na iano. Doon na lang tayo sa mismong sa mismong hulaan. Ito sabi ko, may mga sinabi siya sa akin na to be fair, umokay naman daw. Whatever, no? Ayoko na sabihin. So, dito, pero ngayon, okay. So, dito na tayo sa, tinanong ko siya, kamusta naman po yung reading? Diba? Sabi ganun sa akin, siguro kasi super affected ako that time. Kasi nga, malamang problematic kaya nagpa-reading sa kanya. So, dun pa lang, may cold reading na agad doon na pwedeng ma-cold read. Pero, syempre, sabihin, problematic siya. Alam mo na agad na may isa-solve siya. Hindi ko na masyado matandaan yung umpisa ng reading kung tinanong ba niya ako gusto ko ikonsulta. Yung mga cold reading niya. Pero kasi love yung issue niyan. Love daw. May mga sinabi siya na tumpak pero parang generic naman na alam ko na din. Ito yung madalas ko sinasabi eh. Ito yung tinatawag na kasi na parang magic na lang. Na hinuhulaan kayo sa mga bagay na alam nyo na. For example, no, nakikita ko dito, hula ko, may problema ka sa partner mo. May problema ka sa partner mo. Na totoo naman, no? Kaya nga sinasabi ko minsan, no, granting, pero not accepting na totoo talagang galing sa powers niya na nahulaan niya. No? Pero mga binibigay niya kasing information, mga alam na rin ng client eh. At kapag ganon, no, mga bagay na sinasabi sa'yo, mga alam mo na, mataas ang probability na cold reading niya nakuha. Lalo na pag generic ang dating. Kapag sinabi mo generic, nag-a-apply sa lahat eh. Yung halimbawa, sinabi mo, may problema po ako. Nakikita ko ang aura mo dito, parang hindi ka makatulog. Malamang nasabi kasi ng client na na may problema eh, di ba? Sabi niya maganda ako, totoo naman. Uy, talagang totoo naman 'yun, sabi ganoon ni Ma'am. Sabi niya madali pera sa akin, nasa Dubai nga ako at hindi naman pera kinonsulta ko. Sabi sa inyo pag mga ganyan,
Lagi ko naririnig yung madali ang pera sa kanya. 'Di ba? Pag may mga halimbawa OFW siyang client or may alahas or negosyante, lagi niya sinasabi ito, madali ang pera sa kanya. Sabi niya gano'n, no? Sabi niya, madali pera sa akin, nasa Dubai nga ako. At hindi naman pera kinonsulta ko. Sabi niya gano'n, sa love, naisip ko na tumatama siya kasi sabi niya kung ano man daw ang mali, choice daw ng tao. Tao yan, nasa akin daw yan. Paanong reading ito? Advice ito eh. Tsaka Barnum statement ito, literal. Kahit sa kaninong tao, mag-a-apply ito. Itong sinabi na kung ano man daw ang mali, choice daw ng tao yan, nasa akin daw yan. Kahit sino naman nag-a-apply dyan sa statement na yan eh. Ang issue that time, naging third party ako siguro. Siguro na cold reading na niya na malamang yan ang issue ko. Kaya nga problematic ako that time. Ayun na nga, sa huli feeling ko bitin at kulang. Wala naman akong nasabi, hindi ko na talaga matandaan pero yan lang ang naaalala ko. Tapos nagpaalam ako, pwede ko ba i-content ito? Hindi ko na i-mention ang name mo. Sabi ganun, sige po, nabudol daw siya, di bali kung entertainment lang content niya eh. Pero buhay ng tao niloloko niya. Basta huli, feeling ko dyan, wala namang nasolve sa tanong ko. Parang ang tema pa, magpabook uli ako for another payment. Ganito ang nakakapa kong style eh. Parang ang mangyayari pag hindi ka solve dun sa reading sa'yo, or halimbawa walang nangyari, pababalikin at pababalikin ka hanggang sa ikaw na yung hindi umulit. Para pagka inimbestigahan siya doon, pinapabalik ko siya, hindi naman siya bumalik eh. Parang ganun yung mangyayari. Kasi pag pinabalik ka dyan, syempre may history na kayo, pwede ka na i-cold read uli niyan. Diba? Ito, galing sa mismong wala naman na solve. Oo, may mga, to be fair naman, may mga tumama naman daw talaga. Kasi naman, more on cold reading kasi, mga tumama, mga bagay na alam niya na rin. Kayo, ako, personally, hindi ko kayo pipigilan. Kalayaan nyo naman yan eh. Ako, nagsasalita lang naman ako dito sa vlog ko. Kung akong tatanungin nyo, wag nyo akong paniwalaan. Ako yung wag nyong paniwalaan. Ang paniwalaan nyo si Sir J. Costura. Ako na yung nagsasabi ha. Ako na mismo nagsasabi. Ako yung wag nyong paniwalaan. Kahit na yung mga pinapakita ko sa inyo, galing na sa studies. Or kahit yung pattern, ine-expose ko na sa harap nyo, ako pa rin yung wag nyong paniwalaan. Diba? Alam ko naman na naiintindihan nyo ko. Choice nyo pa rin naman yan eh. Kung talagang ipipilit nyo pa rin na totoo yun nangyari sa'yo, go ahead. Diba? Kung feeling nyo, na-solve yung problem nyo, go ahead. Pero, yung sasabihin mo sa akin na, hinulaan ako, tama talaga lahat ng hula niya. Paano naging tama? Kasi alam mo na. Alam mo na yung mga bagay na hinula sa'yo. Nagbayad ka sa isang bagay na alam mo na? Yung for example, magpapahula ka. Nalaman niya. Nakikita ko dito, meron kang 5 anak. 3 lalaki, 2 babae. Impressive naman. Galing. Pero ang tanong, kailangan mo ba yung hula na yon? Or alam mo na? Kahit ba naman magaling na hulaan niya na 5 ang anak mo na 3 lalaki, 2 babae, may na-solve ba yon sa buhay mo? Yun ang tatanungin nyo eh. Or na-amaze lang kayo, na magic show lang kayo, kaya paniwalang-paniwala kayo.
'Di ba? Anyway, pero ano men ha, may mga kaibigan ako naggaganyan. Katulad ni Ma'am, ano ba, si Ma'am Jane, no? Si Ma'am Jane, sino pa ba? May mga fortune teller, tama ba ako? O card reader. May mga card reader din naman ako nakakausap na pagdating sa ganitong topic, no? Kasi sa kanila, may science naman yung pagka-card reading na yan. May ano yan, may ano, pero hindi siya yung katulad ng iniisip natin na magic show, yun ang nangyayari. 'Di ba? Pwede naman yung ano, yung parang mga katulad ng horoscope na gabay mo siya, ano, na nakikita ko dito sa baraha mo, sa karir mo, yung mga ganon. Karir mo, pag-igihan mo lang. Kahit pa sabihin mong Barnum statement eh. Mas maigi pa yung ganon eh, kaysa yung paniniwalain ka sa akala mong power. 'Di ba? Hindi ganito ka ka lupit. Well, inuulit ko ha. Inuulit ko, huwag kayo maniwala sa akin. Ako na yung nagsasabi. So magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.